So, magandang gabi po muli sa ating lahat. Ang ating pong binasang ebanghelyo ay para sa third Sunday ng Advent. Nung nakarang Sunday, nakarang 2 linggo, ang napag-usapan ay yung kandila ng hope at kandila ng peace. Ngayon naman ay kandila ng joy, Gaudete Sunday. Kaya ang mga pare ay nakasuot ng red rose o pink rose pala, pink rose. Why? It signifies joy, kagalakan. Naranasan nyo na ba yung nagdasal kayo ng nagdasal pero parang ang Diyos ay zero reply? Hindi siya, parang walang Diyos, parang hindi nakikinig. Parang nakalagay sa kanyang pintuan do not disturb mode. O hindi, parang kung sa Facebook ay nag-post ka, nag-message ka, pero sin lang ang nakalagay. Hindi siya nagre-reply. O siguro naka-airplane mode ka sa parang naka-airplane mode ang Diyos sa langit. So, sa ebanghelyo ngayon makita natin, nabasa natin na itong si John the Baptist, siya yung he baptized Jesus. He knew his cousin. Kaya lang nagduda siya. Bakit siya nagduda? Kasi nga naman si Juan Bautista ay nakabilanggo. Nasa presohan siya. Sa prison. Kaya nagkakaroon siya ng pagdududa kasi ang akala niya kay Jesus, sa kanyang pinsan, ay siya yung mighty warrior na mandirigma na ililigtas silang Israelites sa kamay ng mga Romans. At naiba yung kanyang pananaw kasi kung talagang siya yung warrior, siya yung Mesiyas na tagapagligtas bilang mandirigma, ay dapat niligtas din siya sa pagkabilanggo niya. Kasi nabilanggo siya dahil pinagsabihan niya si Herod at si Herodias dahil kinuha ni Herod si Herodias na asawa ng kapatid ni Herod na si Philip. So, ibig sabihin ay hindi maganda yung ginagawa nilang relasyon kaya pinagsabihan sila ni John at kinulong siya. Kaya sabi ni John sa ating ebanghelyo, "Are you the one? Ikaw na ba yan? Ikaw ba yung talagang hinihintay namin? Bakit parang wala kang nagagawa?" Minsan tayo ganun yung mga nagdududa tayo kung tama nga ba o ito ba yung gusto ni Lord. Kasama ba natin si Lord? Yan, nandyan yung pagdududa natin. Kala natin mag-isa na lang tayo. Mag-isa lang tayo na sa ating mga problema. So, dito ay sabi kaya nagpadala si John the Baptist ng kanyang mga sugo. Puntahan niyo si Jesus at tanungin kung siya na nga ba yung hinihintay natin. O meron pa tayong, are we waiting for another one? Or looking for another one? Pero sabi ni Jesus, bumalik kayo. Sabi niya, sabihin niyo kay Juan, hindi mo ba nakikita yung mga bulag nakakakita? The blind see, the lame walk, yung mga lepers gumagaling, yung mga patay nabubuhay. Hindi mo ba nakikita? Sabihin niyo sa kanya, sabi ni Jesus. So, Jesus replied, yung bang hindi theories lang, hindi fake news o hindi bali-balita lang, hindi chismis lang, kundi evidence na buhay nga ang Diyos. Kahit na siya nakabilanggo, gumagawa ang Diyos. Sabi nga, para bang sinasabi niya, even you don't see me, sabi niya kay John, I'm doing more than you imagine. Gumagawa pa rin ako. Kahit hindi mo ako nakikita. So, malala ko, nagiging maingat na ako sa mga prayer ko kay Lord, yung mga hiningi ko kay Lord. Kasi kung minsan, humingi ako, sabi ko, bigyan mo ako ng pasensya. Paggising ko sa umaga, Lord, give me patience. Nung papasok na ako, dahil nagmamadali ako sa trabaho, mayroon akong presentation na gagawin. Heavy traffic. Sabi ko, malilate na ako. Sabi ko,
So kung wala akong yung bang kung wala ako kay Lord, siguradong nagmumura na ako. And then dumating ako sa opisina, nang buksan ko yung aking laptop, ay hindi ko nakalimutan ko yung password, yung wifi, yung password niya, kaya nagka loko-loko na. At nung nabuksan ko naman, yung wifi ay hindi ko makonekta. Late na nga ako sa presentation. Kaya sabi ko, nagdasal na lang ako. At nung ako'y nagdarasal, pinaalala ng Diyos. Di ba hiningi mo pasensya? Sabi niya. So, dahil kaya pinaranas ko sa iyo ang mga bagay na ito para matuto ka na kailangan magpasensya ka sa mga bagay na nangyayari sa kapaligiran mo. Nakakatuwa si Lord. Kasi depende sa dasal natin. Kung ang dasal natin gusto mong magpatawad, bibigyan ka ng isang taong mahirap patawarin. Gusto mo ang hingi mo ay magmahal, bibigyan ka ng isang taong mahirap mahalin. Bakit? Bakit ganun si Lord? Well, pag sumasagot si Lord, kailangan niya ng training muna. Training. Susubukan ka muna para kang sundalo. Hindi ka basta ibibigyan ng medalyang sarhento kung hindi ka dumaan sa training. Kailangan malampasan mo yung mga pagsubok na para sa'yo talaga yung medalyang yan, yung rangko na yan. So, sometimes we want miracles in life. But God gives us growth, di ba? Paglago. Bis na, Lord, bigyan mo ko ng milagro, bigyan mo ng milagro. Hindi ka niya bibigyan ng milagro, o God. Depende lang kung kaya mo na. Kailangan mag-grow ka muna. Minsan, sometimes we want mag-escape po. But God gives us strength. Ayaw kanyang umiskapo. Pero bibigyan ka ng lakas ng loob. Diba? Minsan, tinatakbo na natin ang problema natin. Ayaw ko na. Sa relationship, mag-divorce na tayo. Yun ang madali. Yung takbuhan mo. Pero, binibigyan tayo ng Diyos ng strength, ng lakas ng loob na ipagpatuloy lang. Sige lang. Minsan, give up ka na. Minsan, gusto mo sometimes you want speed. Yung mabilis. Mabilis. Pero God, sometimes give us, slow down ka lang. Bibigyan tayo ng wisdom, karunungan. Hindi yung basta makuha mo agad. Bibigyan ka pa rin ng pagkakataon na malaman kung ano yung tama at mali. Diba? Wisdom. Hindi basta yung dahil gusto mo, bigay ni Lord ka agad. Ayaw niya ng ganon. So, just like John, sometimes we miss God's work because it doesn't look like what we expected. Hindi yung kung ano pinagdasal natin, yun ang mangyayari sa atin. Kaya nga, minsan mayroon akong isang kaibigan na nagkaroon ng depression at lagi niyang tinatanong si Lord, Lord, saan ka ba? Lord, where are you? Saan ka? But, kala niya wala si Lord. Pero, dahil sa kwento niya na pinapakinggan ko, sabi ko hindi naman wala si Lord kasi may mga kaibigan siyang nagte-text sa kanya na kinukumusta siya. Okay ka ba dyan? O kumakain ka ba ng maayos? O ganyan. Problema lang yan. Lilipas din yan. May mga friends siya na nagmamalasakit. At may mga taong nag-i-encourage sa kanya na huwag susuko. At may mga pag-asa na kahit araw-araw dumarating sa kanya na minsan di na niya na-notice na may pag-asang binibigay ang Diyos. Kung bubuksan lang niya ang kanyang isipan, kitang-kita niya na ang Diyos ay kasama niya, gumagalaw. Ganun din tayo. Many times, especially when we have problems, hindi na natin nakikita na kasama pala natin si Lord. Bakit? Kasi nakapokus tayo sa problema. Ang problema pa lang, pag tinitignan mo yung problema, lagi yun ang tinitignan mo, lumalaki, di ba? Lumalaki. Habang mamaya, siya ng pinakamalaki. Hindi mo na nakikita yung solusyon kasi problema na ang iniisip mo lagi. That's exactly what Jesus told John. The signs are happening na. Nakasama mo ako. If you cannot see them,
from where you are. Even if you can see them from where you are, nandyan na yung mga signs na kasama mo ako. Tignan mo lang ginagawa ko. Kaya tama si sino na? Si singer, kalimutan ko na. Sabi niya, count your blessings sa Christmas lalo na. So, when we trust God, when we trust Jesus, even in our confusions ba sa buhay, kakaroon tayo ng joy. He restores joy. Kaya pag-usapan natin ngayong gabi ay 3 bagay lang para may iuwi tayo at pagninilayan. Acronym niya ay joy. Dahil Gaudete, Sunday sa linggo, joy, ilawan natin yung pink na kandila, ibig sabihin, there is joy, there is rejoicing. Joy, J stands for judge not the moment. Huwag nating husgahan yung anong nangyayari sa iyo ngayon. Don't judge God by your current situation. Kala ni John the Baptist ay dahil nasa preso siya, pinabayaan na siya ni Lord. Pero hindi. Hindi niya, kung ano man nangyayari sa buhay natin, that God doesn't cancel yung promises niya sa atin. Hindi niya ika-cancel. So, kung minsan kasi pag nag-order tayo sa online, kumbaga Amazon, gusto natin yung Prime para mabilis. Diba? Ng mga produkto. Para daling dumating yung mga online orders natin. Pero kung minsan, bakit iba yung dumating? Yan. Parang ganon. In-order natin kay Lord, peace. Pero bakit dumating? Problema. Yan. Yan dumating. But sometimes yung delivery package ni Lord sa atin ay may kalakip na lesson, may kalakip na dapat matutunan tayo. Kaya huwag kang manghinawa kung yung nangyayari sa buhay mo ngayon ay para bang wala ang Diyos. No, God is always with us. That's His promise. Basta ang kailangan lang sa atin ay laging humawak sa Kanya, magtiwala sa Kanya, at focus lang tayo kay Lord. Yun ang pinaka-importante sa lahat, yung trust natin sa ating Panginoon. Sa community, dami kong experience sa community na kung hindi ka nakapokus kay Lord, ako na yung pinakaunang umalis sa community. Kasi makikita mo, may mga problema, may mga mahirap pakisamahan, may mga problema sa community. Kasi nga naman, sa community, diba, kung saan-saan, iba-ibang kultura, iba-ibang pagpapalaki ang magkakasama sa isang community. Siyempre, merong kahinaan ng bawat isa. Kaya, ang natutunan ko, buti na lang ako ay laging pinilit kong makinig lagi sa mga speakers natin. Yun ang tumimo sa isipan ko na when you serve God, focus ka lang kay Lord. Don't panic, don't live by what's going on in the community. Para bang wala nang pag-asang community, hindi na tayo lalago. No. We must be the source of strength. We must be the source of hope. Yan. Kaya nga, do not judge, Jay. Kung gusto mo ng maranasan ang tunay na presensya ng Diyos ngayong Pasko, don't judge what's going on in your life. Basta, magtiwala tayo sa Diyos. Kasama natin siya. Pangalawa ay yung letter O. Ano yun? Open your eyes to God's evidence. Kung bubuksan natin yung isipan natin, yung mata natin, makikita natin na ang Diyos ay hindi tumitigil sa pagbuhos ng biyaya. Sabi ko nga sa kaibigan ko sa trabaho, sabi niya, alam mo Brad, nahihiya na. Nagsiserve din siya sa community, nagpipiano, ibang community lang. Sabi niya, ang dami namin problema, mag-asawa, ganyan. Kaya lang hindi ako, para bang nahihiya ako kay Lord kung nakikita ko yung mga biyaya niya sa akin. Ganda yung sinabi niya. Oo nga naman, dapat mahiya ka kay Lord kung yung mga biyaya ng Diyos ay patuloy na bumubuhos. Yan, gaya ng mga sharing natin na narinig, di ba? Ang daming biyaya.
Pero nakakaya naman yung sabihin mo, teka muna Lord, tsaka na lang, o teka muna, ako muna, may gagawin muna ako. But, kaya nga, ang Diyos ay laging dapat available ka. Alam niyo, mayroon akong kaibigan na pare ngayon, mayroong bisita na pare. Siya yung isa sa mga pare doon sa, kung nakikinig sa Men of Light, sa YouTube, Men of Light, kasama nila Cardinal Ambo, David. Kikinig ako lagi kasi ng Men of Light at isa siya sa mga pare. At nandito siya sa California at first time kong ma-meet siya. At tuwan-tuwa ako dahil na-meet ko siya in person. Pero, at ang maganda, dito ay, mula nung nakilala ko siya, ang dami kong nakilalang mga kapatid natin sa simbahan. Nakilala ko rin yung simbahan na kung saan tayo magdadaos ng ating LSS kung will ni Lord. Alam ko will na niya. Pati yung pare doon ay suportado at tanggap na tanggap ako. Kakuy tuwan-tuwa. At hindi lang yon. Yung pare ito ay kung saan siya pumunta ngayon, kung may misa o kahit nasubukan ko ngayon mag-misa, attend ng misa 4 times, 3 times a day, yung isang araw. Dahil sa kanya kasi sumusunod ako sa kanya kung nag-drive niya. At dito ko nakita yung goodness ng ating Diyos. Nakakahiya na, kunwari, tawagan ako, Allen, available ka ba? May misa ako sa ganyan. Malayo nga lang. Titignan ko yung aking schedule, wala naman akong commitment. Oh, Father, sama ako. Yung mga bagay na ganun na natutunan ko sa buhay, basta unang lagi ang Diyos. Excited tayo lagi kay Lord. Dahil nakikita natin na binubuhos ng Diyos, lalo tayong mga naglilingkod, binubuhos niya ang kanyang biyaya sa atin at sa ating mga pamilya. Kaya nga, itong sinabi niya kay John the Baptist, sabi niya, hindi mo ba nakikita? John, pinsan, pati yung mga bulag nakakita na, pati yung mga pilay ay nakakalakad na, pati yung mga bingi ay nakakarinig na. Hindi pa ba sapat yun na maniwala ka na ako ay gumagawa kahit hindi mo ako nakikita? Ako na nga, ito, parang sinasabi niya. Sometimes, ito yung problema sa atin kung lagi tayo sabi ko nga, hindi natin binibilang yung mga blessings natin. So, J-O, let's go to, ano yung susunod? Y. Y stands for yield your expectations to God. Ialay yung mga inaasahan natin. Lahat ng mga inaasahan natin. Yung kala ni John, siya yung mandirigma, pero ibang ginawa ni Jesus. Naging maamo siyang tupa, hindi siya mandirigma, hindi siya yung lumalaban ng ganon, na inaasahan nila. Si Jesus, abay sabi niya, ba't hindi naman yata yung inaasahan ko na gagawin niya? Bakit napakabait naman niya? Bakit napaka-awain naman siya? Maawain siya? Bakit mapagmahal naman siya? Diba? So, yun nagkakaroon ng nagduda si John. Pero, ang hamon ng Diyos sa atin ay we need to yield yung expectation natin. Huwag nating pangunahan ang Diyos. Alam niya kung ano yung makabuti sa atin, alam niya kung ano yung dapat gawin natin at gawin niya sa buhay natin. Minsan nga may isang pagkakataon na nangarap din akong ma-promote sa aking trabaho. At iniisip ko lagi, trabaho ng trabaho, tapos sana ma-promote din ako. Pero hindi nangyari. Kaya tanong ko, Lord, bakit? Ba't yun ang na-promote, hindi ako? Ganyan. Pero months later, na-realize ko, nagsara yung company at hindi ako napasama doon sa, yun nga, nasayangan sana ako. At ang natutunan ko dito ay merong ibang binibigay ang Diyos sa akin. God was not rejecting me, but He was directing me to another path, another blessing. Iniiwas niya lang ako. Iniiwas niya lang ako na mapasama. Kaya, sa buhay natin, marami tayong mga experience na tayo ba, yung sumasamang loob natin kay Lord kuminsan. Pero, buti na lang ang Diyos natin na laging nakakaintindi. Hingi ka lang ng sorry, naintindihan ka niya na agad. At
at naayos din ang lahat. So, ang challenge ng buhay ng Diyos sa atin ay yung mga confusion natin, yung mga waiting time natin, yung mga prayers natin na hindi natin nakikita ang tugon ng Diyos, gamitin natin yung joy. Do not judge. Trust God. Buksan natin ang ating mga mata, makita natin, bilangin natin yung mga blessing natin, nakakaya kay Lord. Kung hindi ka mag-respond ng mga ganda, kung nakapokus ka lang yung kung anong wala ka, yung mga bagay na maliliit lang. At we need to yield our expectation. Not my plan, Lord, but your plan. Pagkatiwala natin ang lahat sa Diyos. Dahil pag pinipili natin yung yung joy, ay you're denying yung mga frustrations mo sa buhay. Pag binibilang mo yung blessings mo, nagkakaroon ka ng joy. Di ba? Kung tinitignan mo yung galaw ng Diyos sa buhay mo, araw-araw, nagkakaroon ka ng kagalakan. Buhay ang Diyos. Dahil ito ang ganito gumalaw ang Diyos sa buhay natin. Na lahat ay dapat makita natin na ang Diyos ay kasama natin lagi. So mga kapatid, ito ang gustong ipaalala ng Diyos sa iyo at sa akin ngayon. Na yes, kasama natin ang Diyos. Yes, hindi niya tayo pababayaan at iniiwanan. Alam niya kung ano ang makakabuti sa atin. Pagkatiwala lamang ang lahat sa Kanya, then we will have that joy in our hearts. Ngayon po, magpapasko. Ito siguro ang paalala ng Diyos din sa atin. Na ang Pasko ay dapat makita natin yung mga biyaya ng Diyos sa buong taon. Para kung meron tayong kagalakan sa puso, madali siya makapasok sa puso natin. Joy. So mga kapatid, ito po yung ating pagninilayan, patuloy nating pagdasal. Maging makabuluhan ang ating Advent season sa Pasko. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Sorry. So tayo